Hi Sagittarius, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate. Hilingin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Tingnan natin Sagittarius kung anong kapalaran naghihintay sa iyo ngayong 2024. Give me the message for Sagittarius for 2024. Give me the message. Oh, meron ditong Page of Wands. Give me the message for Sagittarius. Meron ditong Four of Wands, reverse. Meron ditong the Tower, upright. Meron dito na Five of Pentacles, Knight of Swords. Give me the message. Meron ditong Queen of Swords reverse. Okay. Give me the message for Sagittarius. Devil reverse, King of Cups reverse, and Eight of Pentacles upright. Give me the message for Sagittarius. Seven of Cups, Knight of Pentacles, and Ten of Pentacles upright. Okay. Ayan. Pagdating ng January, February, and March, okay, nakikita ko ha. Meron dito na pagpasok ng taon or pagpasok ng January, ng New Year. Nandito ka sa point na iniisa-isa mo na yung gusto mong gawin or inihiling mo na or meron kang gagawin na may nakaplano ka na lahat-lahat na gagawin mo sa January. Yung tipo bang nagsisearch ka kung sisimulan mo na ba or pwede rin sabihin na meron kang hinahanap dito. Nabibig ko dito na matatagpuan mo kung ano man yung goal or kung ano man yung karera na gagawin mo. Ito rin na-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito yung iba sa inyo makaka-receive ng mensahe. Meron ditong tao na naghahanap sa'yo. Ito rin nararamdaman ko. Yung tipo mong sinesearch ka ng tao nito, maybe ilang years na kayong walang komunikasyon, pero sinesearch ka nito in social media. Meron ditong nag-i-spy, okay? Or pwede rin sabihin ikaw, meron kang ini-spyan. Ganon. Ito rin nakikita ko. Pero ganon pa man, nakikitaan ko dito na meron ka mang tinutuklas, nakikitaan ko dito na malalaman mo to or sabihin natin may expose sa'yo kung sino man yung mga gumawa sa'yo na hindi maganda, okay? Nararamdaman ko. Meron ditong expose. Maybe nakaka-radar ka na ngayong buwan na to, December, no? Meron ka ditong sinususpetsahan, ganun ba? Meron ka nang iniispayan. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na matutuklas mo. May matutuklasan ka dito ngayong January. Okay, meron ka ditong pinanghihinalaan, may pagdududa ka, pero ganun pa man ipakikita sa'yo, may expose ito sa'yo, okay? Pagdating ng February, dahil lumabas si Four of Wands, dahil nagtutuklas ka dito, meron ditong ganap na, meron ditong may masisirang relasyon, okay? Ito lang nakikita ko. Hindi halos lahat ha, piliin nyo na lamang kung ikaw yung tipo ng tao na meron kang inaalam, meron kang tinutuklas. Kasi nakikitaan ko dito sa Four of Wands, meron ditong hiwalayan akong nakikita, okay? Meron kang person na Aries, Leo, Sagittarius. Ito lang nakikita ko. Or Scorpio, Cancer, and Pisces. Kung gano'n yung sistema mo, no, na parang may pagdududa ka sa partner mo, o ano pa man, ano,
Ito lang nakikita ko, meron dito na matutuklasan ka, may expose sa'yo lahat-lahat ang nangyayari o nagaganap sa person mo. Then, sa pagdating ng February, meron ditong hiwalayan or meron ditong mangyari na hindi pagtatagpo or kung nasa LDR situation ka, meron ka matutuklasan na kung saan nawalan ka ng tiwala dito. Ito lang nakikita ko, kasi may mensahe marireceive ka. Pwedeng sabihin na merong magbigay sa'yo ng mensahe, merong magbigay ng babala, or merong manira sa connection na meron kayo, okay? Pero hindi halos lahat po ha. Ito lang nakikita ko. Then dito sa The Tower, pagdating ng Marso, nakikitaan ko dito, nagising ka dito or ginising tong relasyon na to, okay? Kung kaya pang isalba, pwedeng mag-usap ng maayos, okay? Ito lang na-feel ko. Meron dito relasyon na talagang susubukin, okay? Ito lang nararamdaman ko. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na may paggising dito or ginigising ang bawat isa sa connection na to. Ito lang yung nakikita kong mensahe, okay? Then dito, pagdating ng April, May, and June, nararamdaman ko dito, na naka-hold ka sa sitwasyon. Kumbaga, nakikitaan ko dito na feeling down ka, stuck ka, pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na kailangan mo makawala sa ganitong pakiramdam. Kasi ikaw ay mahalaga. Ito na yung mensahe dito, itong experience nito kasi nakikitaan ko dito na susubukin ang love life mo. Pero ganun pa man, dahil meron ditong 5 of Pentacles, mahirapan ka sa sitwasyon. Kumbaga, nararamdaman ko na gusto mo nang alisan, gusto mo nang takasan yung nararamdaman mo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na maalisan mo to, okay? Dahil lumabas si Knight of Swords. Nakikitaan ko dito, pagdating ng April, medyo bago pa at sariwa pa, pero nararamdaman ko malalampasan mo tong pagsubok na ito. Ito lang yung nakikita ko dito. Then, April, May, and June, nafe-feel ko dito na maalisan mo to. Kumbaga, nafe-feel ko dito na meron ka ng ibang tatahakin or meron ka ng ibang priority or nararamdaman ko dito na handa ka na muli na mangarap. Ito lang nakikita ko. Kasi lumabas dito si Knight of Swords, meron ditong pagkilos or meron ka ditong gagawing bago, okay? Maybe may babaguhin ka sa sarili mo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko kasi nahirapan ka sa sitwasyon, na-hold ka, okay? Then, nafe-feel ko dito na meron kang gagawing panibagong hakbang na kung saan nakikitaan ko dito ng pagbabago. Bagamat nahihirapan ka sa umpisa kung paano mo sisimulan or kung paano mo babaguhin yung sitwasyon or connection na meron kayo, nafe-feel ko dito na aalisan mo to, okay? Yun nga lang, maybe nanghihinayang ka or sabihin natin na kumbaga, lumabas si Queen of Swords reverse. Kumbaga, nafe-feel ko na pinanghihinaan ka pa ng loob dahil sobrang mahal mo yung tao. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na magikang matatag. Okay? Pagdating dito sa Mayo and June. Ito lang yung nakikita ko. Then dito, pagdating ng July, August, and September, nakikitaan ko dito na tinanggalan mo na yung mga toxic na nangyayari sa'yo or yung mga toxic sa tao mo or inalisan mo na yung habit, yung masasakit na maybe dahil sa pangyayaring ito kasi nasasaktan ka dito, na-stuck ka sa sitwasyon. Ngayon, nafe-feel ko dito na nasa healing process ka na tinutulungan mo na yung sarili mo para humilom yung puso mo. Okay, ito na nafe-feel ko. Then, lumabas si King of Cups. Nafe-feel ko dito, na-stuck ka man dahil sumasagi pa rin sa isip mo tong tao na ito. Pero nakikitaan ko dito na magkakaroon dito ng transformation. Okay? Magkakaroon ng transformation para sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na meron ka ditong ideas or sabihin natin na meron kang gagawin na paglalakbay or sabihin na meron kang gagawin na kakaiba, magkikreate ka, marami kang ideas, meron kang ibilikhain or sabihin natin magtutuon ka sa mga proyekto, sa trabaho mo, okay? Ito yung nafe-feel ko, kumbaga, magpapaka-busy ka para makalimot.
Dahil doon nakikitaan ko dito na magkakaroon ka dito ng panibagong perspective, panibagong adhikain. Ito lang yung nararamdaman ko kasi magkakaroon ka dito ng transformation. Kasi nakaista ka dito dahil sa mga pangyayaring ito. Pero ganun pa man dahil lumabas ito ng pagbabago, ito na yung kasunod na mangyayari at magaganap sa'yo, okay? Pagdating ng October, November, and December, nafe-feel ko dito na meron kang hinihiling na maganap or mangyari sa'yo. Kumbaga nafe-feel ko dito na para kang nakahiga sa ulap na kung saan itong hinihiling mo ito, marireceive mo to. Meron kang imamanifest, meron kang wish na kung saan matutupad ito. Ito lang nararamdaman ko. Then dito, dahil sa pagiging mong busy, dahil nag-focus ka sa iyong sarili, nag-transform ka, and then nakikitaan ko dito na meron kang hinihiling. Parang humihiling ka naman para sa sarili mo. Ito lang nararamdaman ko. Then lumabas si Knight of Pentacles, nararamdaman ko dito na handa ka na muling maglakbay, handa ka na ulit sumugal, handa ka na ulit makibaka. Ganun nararamdaman kong energy dito. Handa ka na magkaroon ng panibagong experience na kung saan nafe-feel ko dito na ng lakas ng loob. Then dito lumabas si Ten of Pentacles by December. Ani ka ng tagumpay, okay? Kumbaga, kahit maraming experience ka naranasan dito sa mga buwan na ito, nakikita ko dito, pagdating ng October, November, and December, dito na yung simula, okay? September, October, November, December, dito na yung simula ng pag-aani mo. Ito lang yung nakikita ko, dahil nakikita ko dito na lahat ng mga pinaghirapan mo ay talaga magkakaroon ka ng meroroon. Kumbaga, nakikita ko dito na meron kang hiling na bahay, family. Meron ditong parating sa'yo, okay? Meron ditong bubuo muli sa pagkatao mo, bubuo muli sa mundo mo. Na kung saan hinihiling mo to na magkaroon ka nito. Kung makikita mo dito, family and home. Ito yung wish mo. Kasi nagkaroon ka dito ng hiwalayan okay? Hindi pagkikitang muli. Pero ganun pa man dahil lumabas ito at the end of the month, end of the year 2024, okay? Dahil December na to, ito yung wish mo. Okay? May hinihiling ka Gusto mo lang magkaroon ng family, gusto mo lang magkaroon ng bahay, makakasama sa buhay. At ito yung ibibigay sa'yo, okay? By December. Ito lang nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito na ginising ka sa connection na to kasi may pagdududa ka sa first week ng sa January, January to February, March, meron dito magkakagulo, magkakahiwalay, or kay matutuklasan ka, may mensahe, okay, meron kang mensaheng marireceive na kung saan na-stuck ka sa sitwasyon, pero ganun pa man, tinulungan mo yung sarili mo para bumangon kasi ayaw mong magpasakop sa energy ng pagka-devil, Ayaw mo magpasakop sa mga negatibo. Kumbaga, nagkaroon ka dito ng transformation, malaking pagbabago, humiling ka muli, then nakikita ko na ipagkakalob sa yung hiling mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Pero ganun pa man, kung okay kayo ng partner nyo, huwag na kayong gumawa ng eksena para maging magulo yung inyong partner. Ito sa medyo nagkakalabon, yung medyo nagdududa ka na. Pero kung halimbawa, okay kayo ng iyong partner, huwag mo nang pagdudahan, okay? Ayun. Yun lang yung mensahe ko. Give me the message. Para to sa mga merong pagdududa na, yung parang nakakaramdam ka na or nakakaradar ka na. Ito lang yung nararamdaman ko, okay? Give me more information. Meron ditong rejoice. Nakikita ko, dahil lumabas ito by December. Magsasaya ka dito, okay? Kumbaga, meron ditong love connection na kung saan, pagbubuklo din kayo or pagsasamahin kayo. Ito na nafe-feel ko. Magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Kumbaga, mare-recognize mo dito na may dahilan kung bakit nangyayari sa'yo lahat ito. Kasi nagkakaroon ka na dito ng malawak na pangunawa. Ito rin nafe-feel ko. Nagkakaroon ka ng kaliwanagan. Then deeply, kasi nakikitaan ko dito na nagising ka, nagkaroon ka ng aral sa mga nangyayari sa'yo. So ngayon nafe-feel ko dito na mas
nakikita mo yung halaga mo, nagkakaroon ka ng malalim na emosyon, na kung saan ang gusto mo makapareha ay katulad mong malalim din yung emosyon. Hindi yung panandilian lamang. Ito lang yung nararamdaman ko. Give me more information. Meron ka ditong guilt. So, ibig sabihin, meron ditong magigilty sa connection na to, or pwede rin sabihin na mararamdaman ng person mo yung guilt na ginawa sa'yo, okay? Meron ditong telepathy. So, ibig sabihin, maybe, meron ditong gustong makikonnect or makausap ka, okay? Maybe iniisip ka ng tao na ito, na sa ganun, mag-connect ulit kayo, yung soul connection. Ito na yung nararamdaman ko. Kung halimbawa, nagigising ka, tapos bigla mong naalala tong tao na ito, yung paggising mo lang, iniisip ka na ito, kumbaga, gusto kanyang makonect or gusto niyang mag-connect yung energy niyo muli. Para na sa ganun, lagi mong maisip itong tao na ito. Give me more information. Meron ditong honor. So, ibig sabihin, sinasabihan ka dito na once na ino-honor mo yung pag-ibig, dun mo mararamdaman yan. Dun mo mararamdaman at dun mo malalaman na ito pala yung relasyon na kung saan magiging matatag once na naniniwala ka sa larangan ng pag-ibig. Ito yung ma-attract mo eh. Dun napapasok yung strong connection para sa'yo. Kasi once na halimbawa, nasaktan ka, then hindi ka naniniwala sa pag-ibig, walang forever, mga ganyan-ganyan. Yun yung na-attract mo eh, okay? Pero once na, halimbawa, nag-separate kayo, pero inisip mo dito, ay, hanggang doon na lamang kasi alam ko namang merong ipagkakalob sa akin. Kasi naniniwala ka pa rin na may pag-ibig. So ngayon, ipagkakalob sa'yo dahil yun ay sa paniniwala mo. Okay? Give me more information. Meron ditong learn and obstacle. Then, nafe-feel ko dito, na malalampasan mo to. Kumbaga, marami kang natutunan sa mga experience na to. Okay? Then, nafe-feel ko dito na itong obstacle na ito, yung mga hadlang sa inyong relasyon, ito yung paraan para makita mo yung totoong kaligayahan, totoong relasyon, totoong kasiyahan. Kasi once nalampasan mo tong mga obstacle, dyan na magsisimula yung panibagong kabanata na kung saan natuto ka in the past na kung saan ngayon magkakaroon ka dito ng mas malalim na connection. Ito lang yung nakikita ko. Ayun po, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.